Ganitong sauce naman yung gawin nyo at ilagay sa chicken wings na ko sigurado mapaparami kayo ng kain. Sinusubukan ko ngang dalangan yung pagluluto ng masarap ngayon kasi minsan hindi ko talaga mapigilan na paparami ako ng kain. Anyway, meron na akong stock na chicken wings sa ref kaya ito ipiprito ko na lang. Kaya mas okay din talaga kapag may stock na kayo sa ref or kapag may mga nakababad na kayo na pwedeng lutuin agad. Anyway, para pala sa cheese sauce, ganito lang po ako gumawa. Lagi ko namang sineshare ito sa inyo at wala pa ring pagbabago. Butter, harina, evaporated milk, then maraming cheese. Kung gusto nyo naman ng medyo makulay, pwede kayong mag-add ng cheese powder. Then haluin nyo lang mabuti hanggang sa matunaw yung cheese at kapag medyo lumapot na, okay na yon. Ito yung recipe ko sa cheese kapag nagsasamgyup kami dito sa bahay. Favorite nila tong lahat, si nanay, mga kapatid ko, then yung hipag ko. Simpleng-simple lang kasi yung lasa pero masasabi mo na masarap. Tikman na natin! Akala ko malamig na dahil mas nauna kong iprito yung manok, medyo mainit pa pala. Pero in fairness, masarap. Try nyo na din mga mare, napakasimple lang. Kapag kumakain kami sa mga unlimited chicken wings, cheese flavor talaga yung madalas kong ino-order. Fast forward, kinaumagahan naman ay may schedule ang aking nanay ng chemotherapy. Sa Emmanuel talaga kami lagi nakaschedule pero dahil wala nga si Doc ay dito kami ngayon sa may Ace Baliwag. Buti nga at wala kaming mga nasagupa na traffic kaya mabilis lang yung naging biyahe namin. 8 AM kasi yung sinabi ni Doc pero 7:30 pa lang ay nandito na kami. Nahihiya din kasi kami na kami yung maliit. Mas okay na yung kami yung maghintay kaysa kami yung hintayin. Medyo maaga nga lang kaming nag-ayos kaya ang ginawa ko gabi pa lang ay naligo na ako. Ganon yung ginagawa ko ngayon kapag maagang maaga kami umaalis. Pero depende pala sa pupuntahan. Ngayon pa lang kami makikimo dito dahil nga wala si Doc. 2 beses kami dito sa Baliwag then sa Emmanuel na ulit. Weekly kasi ito mga mare kaya medyo busy talaga. Pero naisisingit ko pa din naman ang pagmi-mini vlog. Hindi man tulad ng dati na halos araw-araw, siguro ngayon kakayanin pa din naman kahit 2 o 3 beses sa loob ng 1 linggo. Ang mahalaga ay gumaling si nanay. Hindi din okay yung page ko ngayon kaya kung mapapansin nyo mababa yung views ko. Pero okay lang kasi nag-enjoy din naman talaga ako kapag gumagawa ng content. Anyway, ito at natapos na nga kami. Medyo matagal lang talaga pero carry naman yung paghihintay. Hindi naman din kami nainip dahil merong TV nalilibang kahit papano. Ayaw na nga din ni nanay bumaba kaya sabi niya ay mag-drive-thru na lang daw kami. Grabe na nga din yung gutom namin ng kapatid ko nung mga oras na to. Si nanay nakapag-almusal sa bahay pero kami ng kapatid ko hindi. Malalaman nyo naman kapag gutom na ako, tahimik o di kaya mainit ang ulo. Pero kapag busog ako, nako wag ka, sobrang saya ko. Mahihiya si Jollibee sa akin. Char. At para nga sabay-sabay na kaming makakain ay huminto muna kami sa isang gilid na may puno para lilim. Super meal yung in-order ng kapatid ko. Syempre ayoko magpatalo, super meal din yung in-order ko. Palakasan at pabilisan na lang talaga kaming kumain. Sabi niya kasi kayang-kaya niya daw ubusin pero wag ka, tapos na akong kumain pero siya nangangalahati pa lang. Sumusuko na nga at binibigay na yung chicken kay tatay. After naman namin kumain ay nagpahinto nga ako dito kay tatay sa may bilihan ng hopya. Nakabili na din ako dito ilang beses na, si daddy ang kasama ko. Paborito ko kasi yung tipas hopya. Nagulat nga ako kasi ang dami na palang flavor pero ako ang pinakagusto kong flavor dito ay itong de leche at yung queso. Pastillas de yema nga yung nakuha ko. Nalito kasi ako sa dalawa. Meron kasi ako natikman na masarap din. So, hindi ako sure kung ito bang queso pastillas o pastillas de yema. Pastillas de yema yung kinuha ko kasi akala ko yun yung natikman ko nung una. Pero queso pastillas pala yung sinasabi ko. Yun, paborito ko at saka yung de leche.